نور يجدد في المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa panganib ng teknolohiya. Alhamdulillah mga kapatid, namulat tayo sa panahon kung saan napaka-moderno. Kung saan ang mga karanasan ng mga nauna ay inipon, lumago, pinaunlad, hanggang nakakaroon tayo ng maraming benepisyo dahil sa tinatawag na teknolohiya. Ngunit meron po itong kaakibat na panganib na dapat isaalang-alang bilang nag-iingat sa ating relihiyon. Kasi nga, ang biyaya, mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, umaabot talaga yan kung gagawin mong mabuting gawa. O kaya, kung ang isang mga mananampalatay gumagawa para kay Allah, ikhlas lillah, insyaAllah bubuksan sa kanyang kalangitan at tatanggapin ang kanyang mga gawa. Kaya ang biyayang tao mga kapatid, ang taong nagpapakatuwid. Kaya tayo mga Muslim, para malaman natin kung paano tayo magpapakatuwid, dapat alamin talaga natin lahat ng mga panganib. Kasi ang mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay matawag lang yan biyaya kung inukol mo yan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon din ang teknolohiya. Kapag inukol mo yan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah, meron kang pabuya na inaasam-asam. Meron nga dito sa sinabi ng Propeta Sallam, sabi niya, An Amra bin As qal qultu ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal, walakinni aslamtu ragbatan fil Islam wa akuna ma'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal ya Amru, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sa inulat sa hadith mga kapatid, na sinabi ni Amru bin As, o mensahero ng Allah, hindi po ako pumasok sa Islam dahil sa pera, ngunit pumasok ako dahil sa paghahangad sa Islam, at gayon din gusto ko makasama ang mensahero sallallahu alaihi wasallam. Kaya kanyang sinabi ng Propeta Salam, sabi niya, O Amru, mabiyaya ang mabuting pera para sa mabuting tao. Isinalaysay ni Ahmad. Subhanallah. Kaya ang teknolohiya, magiging mabuti yan kapag napunta sa mabuting tao. Allahu Akbar. Kaya itong hinahangad lagi natin mga kapatid, na gusto natin lahat ng dito sa mundo ay magiging mabuti, magiging mabiyaya, maging may grasya talaga mula kay Allah kung hinahawakan yan ng mga sali, ng mga matutuwid. Kasi nga doon mga matutuwid ay alam na alam nila gamitin ang mga pinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kung hindi mo alam mga kapatid ang panganib ng teknolohiya sa panahon natin, kawawa ka mismo. Lalo na karamihan sa mga nabiktima ay nabiktima ang mga musmus, ang mga kabataan. Tingnan nyo sa panahon natin na sa sobrang pagkahumaling nila sa mga gadgets, sa mga teknolohiya na ito mga kapatid, ay na parang mga bulag na sila. O kaya na parang mga baliw, na linlang na lalo, hindi na lalo makakita ng tama. Kaya, audubillah, tingnan nyo mga kabataan, ganun na ganun mangyari mga kapatid. Di ba sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Ya ayuhan nasu, inna wa'adallahi haqqa, fala tagurrannakum
La tagurrannakumul hayatid dunya wala yagurrannakum billahil garur. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o sangkatauhan, katiyakan, ang pangako ni Allah ay totoo. Kahit talaga kayong magpapalinlang sa buhay sa mundo at huwag talaga kayong magpapalinlang hinggil sa Allah ng isang pandilinlang. Kaya nakakatakot pala mga kapatid. Lalo na ang mga kabataan natin na humaling doon sa mga cellphone, pati nga mga matatanda na humaling na rin sa cellphone. Kaya dapat marunong kang tinatawag nating self-control. Kung oras na pabayaan, oras gamitin, ganun po tayo mag-isip. Hindi doon ka lang maghumaling ka na lang hanggang nasayang lahat ng oras mo. Wala ka nang ginagawa, pati sala mo, iniiwanan mo dahil sa paghahawak mo yan ng cellphone. Yun ang nakakatakot. Kaya kailangan mag-isip-isip tayo kasi nga maraming panganib na papunta sa paraiso. Kasi gusto mo mapunta sa tama, gusto mo mapunta sa paraiso, nahulog ka pa sa mga patibong. Kaya ang pagiging addict, kapatid, sa teknolohiya, bata man, matanda man, babae man, lalaki man, lahat yan. Dito, meron yang masamang epekto sa kalusugan. Tignan nyo, masamang epekto sa kalusugan. Kasi ang sobrang paggamit ng gadgets, mga kapatid, lalo na sa gabi, hindi ka na natutulog, nagpupuyat ka na, baka matamaan ka na tinatawag na insomnia. O kaya kulang sa dugo. Subhanallah, kasi wala ka ng tulog eh. Alam naman natin, katawan natin, kailangan matulog yan 6 to 7 hours o 8 hours o higit ano pa. Hindi kung natutulog ka lang 3 oras, 5 oras, dahil sa paggagamit mo yan ng gadget, sa panonood ng TV, o pag sa internet, o paghawak ng cellphone hanggang gabi na, subhanallah. Hindi na natutulog. Yun. Tapos ito pa, lumalabo ang iyong mata. Nananakit ang iyong liig at ang iyong likod. Kasi nga, sobra na higit na wala kang self-control eh. Na humahaling ka na dyan sa mga bagay-bagay na yan. Kaya, minsan mga kapatid sa Islam, nakakatakot, minsan sumasabog pa ang ugat sa utak. Itong kasi maraming balita na lumalabas pa mga bata pa lamang na nasabugan na ng ugat sa utak, subhanallah. Kaya, yun nakakatakot yun. Alarming masyado mga kapatid na dapat nating isaalang-alang. Kaya, lalo na nagdudulot yan ng stress. Subhanallah, cellphone lang yan pero nagdudulot ng stress, hindi naman yan trabaho. Buti ko sa trabaho, ma-stress ka. Pero paghahawak lang ng mga gadget, stress ka dyan. Kaya nakakatakot mga kapatid. Kasi nga nasubrahan ka ng galit, na depression ka, lalo na sa social media. May nag-post lang sa iyo bilang pangungutya o ano pa niya, stress ka na kagad. Allahu musta'an. Kaya yun ang nakakatakot, lalo na sa ating mga kabataan. Hindi nila alam yan. Mga addict pa. Tingnan nyo, wala na silang kaibigan sa labas. Doon na lang marami siyang kaibigan, mga virtual relationship lang. Subhanallah. Wala na silang personal na ugnayan sa kahit sa nature, wala na silang ugnayan, hindi na sila lumalabas, hindi na sila nagpapawis, hindi na sila nagpapainit, doon na lang hawak ng cellphone. Kaya nakakatakot. Alam nyo ano pa talaga pinakamatinding masamang epekto o kaya panganib ng teknolohiya na ito mga kapatid? Kung hindi inahawakan ng tama, hindi mo na maturuan ng tama ang iyong anak. Subhanallah. Kaya sa Islam, tinuturuan talaga natin yan eh. Kasi kung hindi mo turuan, audzubillah, katulad sa hadith ito na an Amro bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'ul ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Sinabi sa hadith ni Prophet Muhammad sallam na inulat ni Amro bin Shu'aib na galing sa kanyang ama
na galing sa kanyang lulo na sinabi ng Propeta Muhammad SAW, utusan ninyo ang inyong mga anak ng pagdarasal habang sila ay nasa 7 taon at paluin sila dahil dito habang sila ay nasa 10 taon at paghiwalayin ninyo ang kanilang pagitan sa mga higaan. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya dyan sa hadith niyan mga kapatid, tuturuan mong anak mo, hindi pabayaan dyan hanggang naging addict na, hanggang utusan mo na hindi bitaw-bitawan ang kanyang hawak na yan. Kasi sobrahan siya ng teknolohiya eh. Sobrang high-tech niya, magaling nga siya, pero kung sa personal niya ang mga pangyayari sa buhay niya, hindi niya alam. Subhanallah. Nagiging sa practicum. Hindi nila alam magluto. Alam nila magluto. Facebook, subhanallah. Sa games, marunong sila. Pero, virtual yan eh. Pero sa practical talaga na araw-araw nating gawain, hindi nila alam. Subhanallah. Kaya, nakakalungkot. Kasi nga, hindi natin sila naturuan ng panganib ng teknolohiya. Lalo na sa sa tamang pagtuturo. Subhanallah, naging high-tech na nga, napaka-advanced. Meron ng tinatawag na GPT, chat GPT. Sasabihin mo lang, command prompt mo lang, isalagay mo lang dyan, anong topic bibigay sa'yo. Subhanallah, napaka-high-tech, hindi ka na maghahanap, hindi ka na magsunog kilay. Pag search ka agad, makikita niya. Gagawa pa nga siya ng PowerPoint eh. Subhanallah. Dahil doon mga kapatid, hindi nila alam ano talaga ang epekto ng panganib ng teknolohiya. Hindi ko masasabihin sa inyo masama gamitin. Okay ang gamitin, pero dapat meron kang self-control. Hindi lahat talagang iaasa mo dyan. Dapat gamitin mo rin ang utak mo. Hindi artificial intelligence. Gamitin mo ang utak mo. Pinagkaloob yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gamitin mo rin ang iyong malalim na pag-iisip. Dapat mag-isip ka kasi paglaki ng bata na yan, pagagamit niya yan eh. Kasi nasanay siya sa pag-iisip. Allahu Akbar. Hindi nasanay doon sa online. Tingnan nyo, graduate sa online, kinukutya sa mga tao kasi gagawa ng building mali-mali. Kaya ito isa sa mga natin mga kapatid. Yun ang pangalib kasi yun ng teknolohiya na dapat natin alamin. Lalo na ang mga tao sa ngayon mga kapatid, hindi na nagsasaulo ng Quran at Hadith. Nagsisearch na lang doon sa internet. Nagsisearch na lang sa application. Hindi nyo ba alam na mga ulama natin, mga alim natin, kung wala magsasaulo ng Quran, ano na lang mangyari? Kasi doon na lang tayo umaasa sa application, wala na magsasaulo, baka isang araw hindi na masaulong Fatiha, kasi doon na isa-search na sa cellphone, subhanallah. Kaya totoo talaga sinabi ng mahal nating Propeta Salam. Sabi niya, an Abi Hurairah, kala Nabi SAW, la taqumus sa'a hatta yuqbadul ilm wa yakthuru zalazil wa yataqarabu zaman wa yadharul fitan wa yakthuru haraj wal qatlu hatta yakthura fikumul mal fayafid. Sinabi sa hadith mga kapatid na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mahal nating Propeta Salam, hindi tatayo ang oras hanggang huhugutin ang kaalaman. Tignan, huhugutin ang kaalaman. Kukunin yan. Sa panahon nga natin, unti-unti na nga nawawala eh. Kasi nga, puro na lang tayo doon sa teknolohiya. Magsisalapit, dadami ang lindol. Magsisilapitan ng panahon, magsisilitaw ang mga panunukso at dadami ang kaguluhan at ito ang patayan hanggang sa dadami sa inyo ang yaman at saka umaapaw. Sinalaysay ni Bukhari. Kaya sa hadith yan ni Prophet Salam, mga kapatid, halos nakikita natin yan eh. Dumami nga ang pera natin, dumami nga ang gadgets natin eh. Kaya sa pag-aaral talaga mga kapatid, sa totoo lang, mukhaan, face to face. Hindi doon ka lang umaasa sa Facebook, sa YouTube,
face to face. Alhamdulillah, ito pakikinig nyo dapat live. Ha? Hindi ano lang ang tingnan yung iba. Ha? Hindi nga live pero hindi sila nakatutok. Yun kasi kailangan natin sa pag-aaral eh. Kailangan nakatutok ang mata mo, ang tainga mo, nandyan, nakikinig. Ha? Kaya dahil doon mga kapatid, yun ang isa sa mga katuruan talaga. Yun ang tamang pag-aaral sa Islam. Dapat nakatutok ka. Para alam mo ang sinasabi ng tao. Kaya kahit si Prophet Muhammad Salam, sabi niya sa hadith, wal yablug ash-shahidul ghaib. Sabi niya, ipaabot ng nakasaksi sa mga wala. Tingnan nyo, ipaabot sa mga nakasaksi. Ibig sabihin sa mga nakatutok talaga, nalaman nila, kasi mukhaan talaga eh. Ipaabot sa mga wala. Kasi kung ikaw hindi ka nakatutok tapos ipaabot mo, paano na lang dating yan? Parang chismis na lang, haka-haka na lang. Kaya sa pag-aaral mga kapatid, hindi tayo bumabase sa sinabi lang ni ganito. Hindi naman yan sahaba, hindi naman hadith yan eh. Kaalaman gusto mo, yun dapat nandoon ka. Dapat nandoon ka, nakikinig ka, tutok ka. Kaya sa mga kailangan natin tinatawag na mapagsuring pag-iisip. Kapag alam mo sinusuri mo talaga ang tama at ang mali. Hindi para pabayang pag-iisip. Lalo na sa panahon natin na napakamoderno ng teknolohiya. Ang problema, dumadami ang mga fake news. Subhanallah. Ang problema, gawa ng AI. Gawa ng deepfake videos. Alam niyo yung deepfake, subhanallah, lalagay ka lang ng picture, gagawa niya ng video. Yun, nakakatakot yun eh. Yun ang panganib ng teknolohiya. Ang dalawang tao, magyayakapan, maghahalikan, ano pa yun, subhanallah. Gagawa talaga ng hindi kaya mo, hindi napasok sa pag-iisip mo eh. Yun ang nakakatakot mga kapatid, na kaya niyang gayahin ang mukha at boses ng isang tao. Kaya kumakalat tuloy ang tinatawag na manipulasyon sa katotohanan. Nakukontrol na iiba ang katotohanan. Kaya kung ikaw, basihan mo ganyan, nakakatakot mga kapatid. Kaya dapat tutok ka sa pag-aaral. Kasi nga mayroong isang hadith talaga dito. Kahit ang hadith na ito, daip mga kapatid, pero lagi nating maraming naging papatutuko dito. Sabi dito, Ibn Mas'ud, tunay na ang oras ay mayroong simbolo at tanda na paniniwalaan ang sinungaling at pasisinungalingan ang matapat. Subhanallah. Ito nangyayari sa panahon natin. Paniniwalaan mo ang sinungaling at pasisinungalingan mo ang matapat. Kaya subhanallah. Tapos pagkakatiwalaan ang taksil at ipagkakanulo ang mapagkakatiwalaan. Kaya itong mga kapatid, itong napakatindi sa panahon natin mga kapatid. Naniniwala tayo, fake news lang pala. Kaya tingnan niyo sa panahon natin, napaka-moderno masyado. Technology talaga. May mga green, ang pati nga background subhanallah, background. Akala mo nandoon sa ibang lugar. Pero green lang pala ang kanyang likod. Na binabago lang kanyang, ini-edit lang. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo, hindi lahat na napapanood mo ay totoo. Mag-isip-isip ka sa panganib ng teknolohiya. Huwag kang ang kawawa kasi dyan ang mga murang edad, ang mga bata. Kasi nga akala nila totoo. Fantasy yan Hindi yan reality. Kaya tuloy, ang iba, tingnan nyo sa ibang lugar. Sabi nila, mayroong tinatawag na reincarnation. Nagpapakamatay. Naluko kasi ng teknolohiya. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid. Sabihan nyo mga anak nyo na hindi lahat na napapanood natin ay totoo.
lalo na sa mga nagiging high-tech masyado ang teknolohiya. Kaya sana mga kapatid, wag na wag sana tayo dadalihin yan sa pagyayabang. Example, ikaw nakadiscover ng application na yan at kumalat sa buong mundo, kinikilala ng buong mundo. Wag kang sana magyabang. Kasi nga lahat yan ay pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa takdang oras talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya katulad sa mga ginawa ng mga nauna na banggit ng Quran, sabi ng Allah, ayon sa kanyang kwento, "Qala innama utituhu ala ilmin indi." Sabi ng tao, subhanallah, sabi niya, tanging nabigyan ako nito ayon sa kalaamang meron ako. Subhanallah, itong sinabi ng mga nauna. Dahil yan sa kaalaman na meron siya. Kaya sinabihan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, hindi ba niya alam na talagang winasak ng Allah ang bago pa sa kanya mula sa mga siglo sa sino mang masigit pa sa kaysa kanya sa lakas at mas marami pang likom at hindi tatanungin hinggil sa kanilang kasalanan ang mga salarin. Tingnan nyo, pati nga salarin, sinabi ng Allah, pati salarin, hindi nga sila tatanungin sa mga kasalanan ng iba. Kasalanan nila yun Nagyabang sila kasi naabot sila sa kaalaman. Kaya mga kapatid, ang teknolohiya, kapag pinagyayabang mo na yan, kasi nandito kami, alam na namin yan, kami gumawa ng system, kami gumawa lahat-lahat, pinagyayabang mo, subhanallah, mag-ingat ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong angkinin ang bagay kung wala kang pagpapasalamat kay Allah. Itong nangyari sa atin nagkaroon tayo ng technology, nagpapasalamat tayo kay Facebook, nagpapasalamat tayo kay Twitter kasi umabot ang ating mga sulat sa ating pamilya. Subhanallah, huwag kang ganyan. Huwag mong angkinin kung wala kang pagpapasalamat sa Diyos. Pwede mo pasalamatan si Facebook, pasalamatan, pero huwag mong putulin ang iyong ugnayan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magpasalamat ka sa tao, pasalamatan mo rin lalo si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, siya lahat yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyan. Tinuruan sila ng Allah ng kaalaman at ginawa nila. Yun ang natin, pasalamatan natin. Huwag mong putulin ang iyong relasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad din sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, at kapag sumaling sa tao ang kapinsalan, nananawagan siya sa amin at pagkatapos kapag pinagkalooban namin siya ng biyaya mula sa amin, ay kanyang sasabihin, tanging nabigyan ako nito ayon sa natutunan. Bagkus ito ay pagsubok, ngunit karamihan sa kanila ay walang nalalaman. Tingnan nyo, walang pagsubok lang pala yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya meron tayong teknolohiya mga kapatid, pagsubok ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. At titignan tayo kung ano ang ating gagawin sa teknolohiya na meron tayo. Kaya ang paggamit ng teknolohiya, alam naman natin ito ay ginagamitan ng siyensya. Ginagamit sa innovation, paggawa ng mga bagay-bagay, mga kasanayan ng mga nilikha ng mga nauna mga kapatid para gumawa ng mga kagamitan, sistema, mga proseso. Kaya naging madali ang buhay natin Sampula lang tubig. Tignan yung tubig dati. Kung mag-isip-isip ka, mag-iigib ka pa doon, pupunta ka pa doon sa balon, o kaya sa bomba, magano ka pa. Ngayon, alhamdulillah, doon na lang sa gripo, bubuksan mo na lang gripo, lalabas na kagad ng tubig. Subhanallah. Hindi mo ba kayang sabihin, alhamdulillah, na nagkaroon tayo ng ganito? Nagpapasalamat ka sa nag-invento ng ano lang? Subhanallah. Ang technology na yan, mga kapatid, wag kang aasa dyan kasi kukunin niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, mayroon kang ang gripok pero wala namang tubig. Ano na lang mangyari sa'yo? Walang tubig, may gripo ka nga, may mga hose ka, kompleto ka, walang tubig. Ano na lang mangyari sa atin? Diba? Kawawa ka rin. Kaya wag mong kalimutan si Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang magpasalamat sa mga technology na yan. Pasalamatan mo muna si Allah. At sunod sila, wala problema. Basta sunod sila, kasunod na lang yun.
Iba kasi, wala, pinuputol nila kagad si Allah. Auzubillah. Kaya nagiging mahusay ang ating mga gawain dahil yan sa pagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? At alam naman natin mga kapatid, at huwag niyong gamitin ang teknolohiya sa pakikipagkumpetensyahan sa mundo. Kasi nga iyan ang dahilan kung bakit nasira ang mga nauna. Kompetensyahan sila mga kapatid. Kaya mag-ingat kayo. Ha? Kaya meron sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Allamal insana ma lam ya'lam. Tinuruan ng tao sa hindi niya alam. Kaya yun ang nagturo sa atin mga kapatid. Ang mga tao tinuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang mga kapatid, ang ibang tao talaga, subhanallah, tumigas ang kanilang ulo. Kinilala lang sila ng mga tao, tumigas kaagad puso nila sa Diyos. Naging mayabang sila. Katulad dito, kadugtong dito sa Quran, sabi niya, Kalla, innal insana layatgha an ra'ahu stagna. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, aba hindi, katotohanan ang tao ay talagang lalabag dahil sa nakita niyang kasaganahan sa sarili. Subhanallah. Nakita niya lang kasaganahan sa sarili na yung nagyabang na siya kaagad. Sana wag tayong dadalihin ng teknolohiya sa pagiging mayabang. Gamitin lang natin at magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala para hindi tayo maligaw. Allahu Akbar. Gamitin mo para sa Diyos. Parang pera ba? Katulad sa kanina sa hadith. Ni'mal mal lil mar'is salih. Mabiyayang pera para sa mabiyayang tao. Ganun mga kapatid. Hindi puro pero pagtataksil o pagtatakwil lang gagawin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat isip-isipin natin mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mga, para hindi ka magsayang ng oras. Hindi ka magsayang ng oras. Alam naman natin oras napakabilis. Ang iba nga, dahil sa teknolohiya, naging, mabilis nga yung mga sulat dati. Diba? Buwan-buwan pa yan makarating. Ngayon, subhanallah, seconds na lang, dumarating na. Dumarating. Naalala ko pa dati, magpapadala ng pera, bibigay muna dun sa driver, ang driver, dadalhin niya dun sa tapos ngayon, subhanallah, isang click mo lang sa cellphone mo. Nandoon na kaagad ang pera, hindi mo na ipapadala sa mga driver. Dadalhin ng bus driver, subhanallah. Kaya, ganun na ganun mga kapatid. Kaya, tama talaga sinabi ng Allah. Wa qalilun min ibadi shakur. At kakaunti mula sa aking alipin ang mapagpasalamat. Kunti lang talaga ng mapagpasalamat. Kasi nga, ang mga mapagpasalamat yun ang gumagamit ng pag-iisip. Alam na alam nila kasi ang pangadip ng teknolohiya. Ganun dapat tayo mag-isip mga kapatid. Napapabilis ng ating buhay ngayon. Pati nga paglalakbay, naging mabilis na. Hindi buwan-buwan maglalakbay ka. Napakabilis. Kaya dapat magpasalamat ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung hindi ka magpasalamat, ikaw rin ang kawawa. Inshallah mga kapatid, sana meron kayong napulot ang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.